Hello mga kaligit Davercads, Mayor Jose Manalo, nagpakita ng matinding suporta sa TVJ sa gitna ng mga controversial issues na nagkalat ngayon sa social media. Paano nga niya ba pinakita ang lahat ng ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magpatuloy sa ating po mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat po ng mga nanonood at sumusubaybay sa lahat po ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay. Thank you, legit Davercads. At ngayong araw nga, pag-usapan po natin ang mga nangyaring live ngayong araw kung saan ay talaga namang nakita pa rin natin ang mga same na mga support coming from legit Davercads po ng TVJ, kung saan talaga namang pinakita po na kahit po may mga issued controversial na bumabalot po ngayon sa TVJ, still yung 100% support po ng mga legit Davercads ay still the same. Pero ngayong araw nga ay nangaan itong si Mayor Jose Manalo dahil talagang pinakita niya po sa TVJ yung kanyang legit at hindi talaga matawaran na pagsuporta. Kasi po itong si Mr. Jose Manalo po or Mayor Jose Manalo ay isa sa pinaka-aantay and pinakasikat ngayon talagang masasabi mong talk of the town ng isang Jose Manalo sa social media, at talagang ito po yung inaabangang segment dito sa EAT. So dahil po dito, may mga pagkakataon na nagkakasakit si Jose Manalo. Kung napansin nyo po ng mga nakaraang araw ay talagang nag-uulan si Wally po, halos maubusan na ng boses At naman si Jose, meron po siyang isang video na kumakalat ngayon sa YouTube na parang pina-check niya yung kanyang mga paa Kasi 'di ba alam naman natin na na-operahan po itong si Jose at pagkatapos ng napakahaba niyang bakasyon nung siya po ay nagpunta sa US, talagang hindi pa po ito lumiliban kahit isang araw pa dito po sa Sugod Bahay segment, kasi alam niya na isa siya sa mga talagang inaasahan dito po sa EAT. Kaya naman yung kanyang support talaga hindi maubos-ubos dito sa pagsuporta niya sa TVJ. Ganon din naman ang ilan sa mga Davercads po natin, maging si Wally at si Zombie, ay never po yan umabsent. At talagang masasabi mo talaga na ganon nila pinapakita yung 100% support nila para po dito sa trio Pero yun nga, just the same, katulad po ng mga balita natin sa ngayong araw is ito nagte-trending po talaga to, pinag-uusapan to kahit sa ang platform yung sabi nga parang na-discover daw di umano ng mga matanglawin na yun nga, na take over or nakuha na ng full control ng Tambaloslos unti-unti na po nilang kinukuha ang lahat dito po sa TVJ. According po dito sa kanilang legal counsel, sinabi niya sa kanyang interview na kukunin po nila ang kanila. Ganon po yung ganon po yung sinasabi nila na talagang kahit whatever it is, kukunin nila. Pero ang masama lang dito is yung pagkuha po nila very drastic Drastic move kasi yun kasi imposible po na, kasi si Miss Jenny Perry po kasi ang tinutukoy na nagmamay-ari na ito pong YouTube channel at Facebook page and Twitter. Siya po ang gumawa ng account na yan at siya po ang may access dun po sa mga social media accounts na yan. Kaya napaka-imposible na ibibigay ng kusa yan ni Miss Jenny Perry, diba? Napaka-imposible na talagang kumbaga ibibigay niya yung access doon. Yun nga lang talaga kasi ang pagkakamali lang yung pong nakalink na banks dito po sa YouTube channel po and Facebook page po ng Branded Eat Bulaga ay nakalink po sa bangko po ng Tape Incorporated. Kasi pagkatapos po na mag-exodus or umalis na po ang TVJ dito po sa GMA at sa Tape Incorporated, kasabay nito ay hindi na po sila nag-post at ang lahat ng video po na naroon parang dinemonetize nila lahat. Tinanggalan nila ng ads, ganon. Kasi bilang sa mga admin po kasi, pwede po yan tanggalan ng ads. Pwedeng hindi nyo i-monetize kasi kumbaga kikita ng kikita yun
pero hindi naman po sa kanila napupunta yung pera at hindi naman nila pinaghirapan yon. At ang napapanood doon ay ang TVJ. Kaya kung meron mang may malaking karapatan doon, ay walang iba kundi si Miss Jenny Perry at ang TVJ. Pero ito nga, yung drastic move na ginawa nila, panakaw nilang kinuha. Sorry for the term, pero hindi kasi kusang nakuha yan, hindi kusang ibinigay. Kung hindi, ang ginawa po, possible na ginawa po nila, they send the letter sa Google para po makuha nila yung full access. Nagpakita sila ng ilang dokumento na parang pinatunayan na yung bangko na nakalink po dun sa naturang YouTube channel at Facebook page ay ini-incorporate dito po sa tape. So baka pinalabas po nila na hindi nila ma-access. Kaya po ang ginawa po nitong Google ay in-honor po sa kanila. Pero they need to wait. But ang problema kasi dito, kahit po nakuha nila yung full access po ng social media accounts ng Branded Eat Bulaga, kung yung mismo mga nakasubscribe doon ay magtutulong-tulong at talagang mag-unsubscribe doon po sa nasabing YouTube channel na yun po ang magiging problema kung susuportahan ba sila ng mga legit Davercats na naroroon. Yun po kasi yung isa sa mga makikita na, kasi kung yung sarili po nilang YouTube channel wala naman po talagang sumusuport sa ngayong araw. Yung kanilang Facebook page po nila na Tape Incorporated ay meron lamang 345 live viewers mula umpisa hanggang sa natapos. Nagtatapos po sila ng 707 na live concurrent viewers na napakalayo po ng percentage dito po sa original na EAT at sa It's Showtime. Sa social media platform pa lang po yan. So, ganun po katindi, diba? Kaya, hindi po natin pwede, or wala pong assurance na ang generic Bulaga, dahil nakuha nila yung control, at kung mag-post man sila or gamitin man nila yon, hindi pa rin maaasahan ng 100% support coming from the legit Davercats. Kaya ngayon, naka-hide po muna yung kanilang YouTube channel kasi natatakot sila, baka may gawin po yung iba, So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento ninyo patungkol sa update natin. Sabi ni Lipster Fernandez, sa totoo lang kasalanan nyo, imbis na si Vice magpakumbaba, nagpaparinig pa sa TV, bastos talaga, ayaw tumanggap ng pagkakamali. True naman po tayo dyan, dahil talagang never po sila na tumanggap ng pagkakamali at hindi po wala silang regrets, ganun. Sabi ni Dante Awat, yung mga ginagawa nyo privately, wag na sanang simulate sa TV. Ang mga bata, teenagers ngayon ay matalino na. Ito naman pong ilan sa mga payo ni Mr. Dante Awat, Kasi nga, di ba, parang talagang kung mapapansin po ninyo, yun po talaga yung isa sa mga nag-trigger sa MTRCB. Sabi naman ni Rolando Loriente, ano po ba ang patunay? Di ba nila alam ang ginawa nila na labag sa rules? Kung ganun, tatanga-tanga ang nagpapatakbo ng production. Di nila kaya ang talent nila. Ayun. Sa totoo lang, ganun po talaga yun. Talagang hindi po nila kaya si Vice ganda. Kasi parang isa siya sa mga bossing dun Sabi naman ni user, gusto kasi ng mga GMA na talunin nila ang TVJ, kaya dalawang itinapat nila ngayon. Kinarma, buti sa kanila yan. Oo, kasi nga 'di ba doon po sa sa kanila pong programa, dalawa yung noon time nila sa GMA, sa GTV tsaka sa kanila. Siguro akala nila kapag nag-collaboration yung dalawang noon time, makakahakot sila ng mas maraming ads Sabi pa ni Lipster, kayo gumawa ng ikasususpindi nyo, ilang warning na binigay sa inyo, binaliwala, winalang bahala nyo. Kung kailan nag-decide na MTRCB, tsaka kayo aapila. Ayun. Actually, Ma'am Chi, karapatan po nila na umapila kasi meron pong Board of Appeal doon. Pwede silang mag-appeal doon para po mabawasan yung sanction. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Please don't forget to like and subscribe. And please follow me on my Facebook page, TarEdsTV.